pag-ibig, kami ay tunay na magsasaya dahil ang pag-ibig mo ay tapat, Panginoon. You, Christ the Lord, is our Lord. We surrender everything to you. We just want to lift your name high, Panginoon. Be glorified, be magnified, and live in this life. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Here in the love of Christ I stand. Oh, 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 there in the ground his body lay, light of the world, my darkness slain. Then bursting forth this glorious day, up from the grave he rose again. As he stands in victory, since death has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, 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 no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of death can ever part me from his hand, till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Oh, 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 oh.
is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within. My anchor holds within the Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is alone, is Lord of He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. Faultless I stand before the throne. For Christ cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Yes, Father, You are indeed our Lord of all. Kami ay lubos na nagpapasalamat dahil kami binihag ng walang hanggan mong pag-ibig, Panginoon. We belong to You alone, O Lord. We belong to Your family who fights for justice, who fights for righteousness, because we stand in Your truth, Panginoon. We stand in Your love.
We stand in a God whose justice, who's just, who's merciful, who has unchanging grace, who's the light, who's compassionate, who's righteous. And through your blood, Jesus, we are given a new life, a life free from self-centeredness, but Christ-centeredness, Panginoon. We are called to be righteous. For your name alone, we honor you for allowing us to stand faultless before you. We love you. This we ask in the sweetest name of Jesus. Amen and amen. Amen! Amen. Happy birthday po sa bawat isa! Ayan, kasi kanina hindi pa po tayo medyo puno, no? So, ngayon po bibigyan ko ng opportunity yung mga wala dito kanina. Yan, batiin niyo po yung katabi ninyo. Happy birthday. Birthday po nating lahat today. Ayan, obvious ba? Sa mga decorations po natin. Ayan, we are thankful to the Lord that today we can celebrate everybody's birthday. And bukod po dyan, speaking of birthday, magse-celebrate ng kanyang kaarawan bukas, April 22, si Arzel Repolo. Ayan, andito si Arzel. Happy birthday! Yan, bukas birthday niya. And of course, sa April 23 naman po, si Teacher Ice Herradura. Hi, Teacher Ice. Happy birthday. And sa April 24, ang isa sa ating mga Sunday School teachers, si Teacher Liarne Love Herradura. Happy birthday sa April 24. And sa April 27 ay dalawa ang magbe-birthday, si Lian Cruz at si Josh Sarco. Ayan, happy birthday po sa magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong ito. And bago po tayo mag-continue, gusto ko din pong i-welcome ang ating bisita sa araw na ito. Siya si Leslie Ann Abadinas. Where is Leslie? Taas kamay ni Leslie. Ayan, welcome Leslie. At si Heinrich. Sana sinabi ko ang iyong pangalan ng tama. Asan si Heinrich? Henrich. Sabi ko na, di ba? Henrich, andun siya sa likod. Welcome. Ayan. And see you again next Sunday. Ayan. And tuloy-tuloy po yung ating mga ministries ng ating simbahan. Yan po yung region natin. So, tayo ay nagkaroon ng region sa Pedro Cruz Elementary School. Ayan, headed by Pastor Gerard. And of course, yung patuloy na ginagawa nating region dito sa ating church mismo, sa ating hall, every Friday yan. Patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa buhay ng ating mga volunteers dahil hindi rin po natin magagawa ang mga ministries na ito kung wala ang ating mga volunteers. Kaya kung kayo po, meron kayong time to volunteer para po sa ating mga ministries, ayan, ini-encourage ko po kayo na sumali at mag-volunteer. Ayan, and speaking of everybody's birthday, let me remind you na ang ating everybody's birthday po, ang gagawin po natin yan pagkatapos po ng message. Okay? So, kung kayo po ay wala pang envelope para dun sa everybody's birthday, i-approach nyo lang po yung ating mga ushers. Kung kailangan nyo, taas lang po ng kamay at sila po ay nagdi-distribute ng ating envelope. Yan. Pwede nyo pong i-ready yan at this moment, pero hindi po yan kasabay ng ating tithes and offering. Okay, gagawin, ihuhulog po natin yan dito sa mga red boxes na nakikita nyo sa harapan, mamaya po pagkatapos ng ating message. Okay? So, ang mga malilikom po natin sa ating special offering ay mapupunta po sa ating susunod na ministry ng Malasakit. Yan po ay mapupunta sa Malasakit Batch 3. O, diba? Yan. So, yan po. Kailangan i-ready po natin yung ating special offering na yan. And, announcement po, ayan, today magsisimula ang Everyday Commission and next Sunday. So, April 21 and April 28, ayan po ay gaganapin dito sa ating
Church Hall, Impact Church Hall, 1:30 to 3:30 p.m. Okay? So lahat po para po ba ito sa mga small group leaders or open din sa gustong mag-join? Open sa lahat. Yan. Open sa lahat. Pwede pong umattend ang lahat ng gustong umattend. So magstay po kayo mamaya para po sa ating seminar na yan. And of course, gusto din po namin kayong makasama this coming Friday para po sa ating Uplift Worship Night. Yan po ay magsisimula ng 7 p.m. Sana po ay makasama namin kayo, lahat na naririto sa Friday. And tayo naman pong mga youth ay magkakaroon ng Youth Fellowship sa May 5, 1 ng hapon hanggang 3:30 ng hapon. So tayo mga youth, tandaan nyo po May 5. Okay? And eto na nga po, parang kailan lang na nagsimula ang Malasakit Batch 2. Sila po ay magkakaroon na ng graduation sa May 5, 2024. And of course, patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa kanyang provision para po sa ministry na ito. Yan po ay gaganapin after ng afternoon service sa May 5. Yan. And of course, para po doon sa mga interested na magpabaptize, kayo po ay pwedeng umattend sa baptismal class na gaganapin po natin naman sa June 2, 2024. Yan. And meron naman po tayong national events na pwede nating atenan para po sa mga kabataan. Ito po ay ang Alliance Youth Congress na gaganapin sa June 24 to 27. Yan po ay gaganapin sa South Cotabato. Okay? At meron po yung registration fee na, ayan, makikita nyo po sa poster. Okay? Alright. Okay. And next po, syempre, meron din po ang Alliance Men. Okay? Yan po ay ang Alliance Men Convention na gaganapin naman po sa September 26 to 28 sa Davao City. Yan para po sa ating mga kalalakihan. And syempre, meron din po para sa ating mga kababaihan. Alliance Women Convention. At yan naman po ay sa July 4 to 6. At gaganapin naman po yan sa Iloilo City. Ayan, yan po yung ating mga events. So, pakimark po yung ating mga calendars para kung gusto niyo pong maka-join sa mga activities na yan, ay hindi po kayo malilate at maayos po yung ating mga schedule. Ayan. And of course, part din po ng ating worship service sa umagang ito ay sambahin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagbigay ng ating tithes and offering. So, let's prepare our hearts as we give back to the Lord what is for Him. And join me. Let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Let's close our eyes. Lord, what an opportunity it is to worship you this morning through giving back yung aming mga resources pabalik sa inyo. This is a testament of your faithfulness to us that we can give our tithes and offering because of the provision and blessings that you give to us continuously. Lord, as we give, may you find us cheerful and may you find us having that faith in you, that you are our faithful God who will provide all our needs. Lord, we ask also that these tithes and offering will be used in the expansion of your ministry here on earth. Lord, we give you praise. We give you the highest adoration that you alone deserve. In Jesus' name, amen. Church, Impact Church family, come, let's give God's tithes and our offering. What is love?
May I request everyone to please stand? We will read the scripture found in 1 John chapter 4, verses 7 to 21. So kung kayo po ay may dalang Bible, pwede niyo pong buksan sa 1 John chapter 4, 7 to 21. At kung kayo naman po ay ang Bible ninyo ay nasa cellphone, pwede niyo po ring buksan yan. Ulitin ko po, 1 John chapter 4, 7 to 21. Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love, that not we love God, but that He loved us, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us His Spirit. We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, who abides in Him and He in God, we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected in us, so that we may have confidence in the day of judgment. Because, as He is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. If someone says, "I love God," and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also. The Lord has blessed us already through the reading of His word. We may now take our seats. What is love? It isn't a noun. Love is not a thing. You don't possess love. You don't keep love in a jar on your shelf so when people come over, you can pull it down and say, "Look, this is my love. Isn't it pretty?" No. Love is a verb. A verb expresses action. You don't have love, you do love. Love is dynamic. It disrupts and dissolves our preconceptions and prejudgments of others. When we do love, we bind ourselves to each other. Love is sticky. It's messy. Once you get a little on you, it's hard to shake. Love is the superglue of the human race. John 3:16, because God loved, a dynamic action. The world, every human being, whether you are black, brown, white, male, female, Christian, Catholic, atheist, Muslim, straight, gay, transgender, it doesn't matter. Because God loves you. How do we know? Remember that dynamic action? God let us murder His perfect Son as the payment for our lack of doing love. 1 Corinthians 13, God is patient, God is kind, God is not jealous, God does not brag, God is not prideful, God is not rude, God is not selfish, God is not easily angered. God does not keep a list of mistakes, God does not enjoy evil. God protects, God trusts, God hopes, God perseveres because God is love. And God never fails. Okay. Naka-on ba to? Hello, hello. Hello? Hello?
Naririnig niyo ako? Kung naririnig niyo ako, sabihin niyo, Amen. Amen. Lakas. Galing. Ayan. So, ngayong umaga, ay, sino may birthday? Nakita nyo naman, napakaganda ng disenyo. Palakpakan natin ating mga young adults, youth volunteers, at saka staff na nagpagod para sa ating everybody's birthday today. And it's just fitting, no? Kasi ang pag-usapan natin ngayong umagang ito ay tungkol sa love. Wow naman! Love. Biruin nyo, napakagandang topic, no? Love. And maraming interesado pag love na yung pinag-uusapan. Okay. And I hope yung short video natin dito na napakinggan nyo, you're able to know and understand na mahal kayo ng Diyos. Amen? Pwede nga sabihin mo sa katabi mo, mahal? Mahal? Mahal ka ng Diyos. Yan. Mahal ka ng Diyos. Okay. And I entitled our sermon this morning, hindi pala makita, no, kasi may dito, sombrero. Okay lang. Kailangan gumanon na lang ako. Okay. The church living in God's love. Ang simbahan na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Are we a church living in God's love? Napakahirap na tanong. And may illustration sana ako, kaso lang nakalimutan kong sabihan si Vince. Nasaan si Vince? Oh, nadalhin niya yung bike niya. Yan. Kasi yung illustration ko ngayon ay, ano to? Ha? Hindi yan gulong. Hindi yan gulong. Oo, yung gulong yung rubber eh. Ito ay, ano? Rim, oo, rim. Tama, rim. So, in English, wheel. Wheel. Okay. Hindi si Kuya Will, ha? Wheel. Okay. At kung papansinin mo tong wheel na ito, no, sa mga nagbabike dyan, sino marunong magbike? Okay. Very good. Na yung disenyo ng wheel ay meron siyang bearing sa gitna at meron siyang mga fork na nakakabit sa gitna papunta sa labas. At kung mapapansin mo, yung fork dun sa gitna ay magkakadikit. Habang siya ay lumalayo doon sa gitna, siya ay magkakalayo o hiwalay. And yan yung disenyo sa kanya, pero kailangan magdikit-dikit nung gitna para siya ay maging kumapit at maging sturdy, maging matibay, at siya ay mag-function or gumulong, no, bilang parte ng isang bisikleta. Ganon din daw ang pagmamahal ng Panginoon. Si Kristo ang nasa sentro. At habang lumalapit ka sa Panginoon, lumalapit ka rin sa mga tao na malapit sa Panginoon. Pero habang lumalayo ka rin sa mga tao dahil malayo sila sa Panginoon. And pinapaalalahanan tayo bilang church na dapat tayo ay magsama-sama, magmahalan at magdikit-dikit sa sentro upang magawa natin yung ating purpose, katulad ng wheel na ito o yung rim ng bisikleta, at tayo ay umusad ng mahusay. Kasi kung wala yung fork na yan, hindi gagana ang bisikleta. At dito nga sa binasa ng aking magandang asawa, kasi love yung love yung, love yung topic natin, na
nasaan ang aking PowerPoint? Na, sinasabi dito na, gusto sa atin ipaalam ni Apostle John, nandito yun sa PowerPoint ko, hanapin ko lang. Wait. Hindi ko lang nalagay ng maayos. Nasa na yun? Okay, wala pala. Alright. Gustong ipaalam sa atin ni Apostle John na nagsulat ng 1 John chapter 4 verses 7 to 21 na nung binasa ko siya, paulit-ulit ko siyang binasa, yung kabuuan niya, ganito lang pala. Gusto ni Apostle John maintindihan natin na lubos tayong minamahal ng Panginoon. At yung pag-ibig niya ay nasa atin. Na kanino? Nasa atin. At dahil nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, pwede tayong magmahal katulad niya. Nag-isip ba kayo ngayon o tahimik lang talaga kayo? Isipin mo. Oo nga no. Lubos akong mahal ng Diyos, ang pag-ibig niya ay nasa akin, at kaya ko ring magmahal katulad niya. At yan yung pag-aaralan natin ngayong umagang to. Kasi baka ang iba sa atin hindi naiintindihan itong bagay na ito. Marahil nagda-doubt ka kung mahal ka ba talaga ni God sa mga pagkakataon na hindi mo ma-feel yung love o down na down ka. At baka hindi mo rin naunawaan na kapag si Kristo ay nasa iyo, ang pag-ibig niya ay nasa iyo. At sa pag-express mo ng pag-ibig na yon, kaya mo pala na magmahal katulad ni Kristo. Yung iba sinasabi, tao lang, hindi ko kaya yun. Kaya mo. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen? Nasa inyo ba si Kristo? Amen. So, hindi ko alam kung mag-agree kayo. Agree ba kayo pag sinabing kong God is a loving God? Hindi, no? Ang hina. God is a loving God. Talaga? Paano mo nasabi? Ha? God is a loving God. Oo nga, no? God is a loving God. Pero, ngayong umagang to, gusto kong sabihin that more than God is just a loving God, God Himself is love. Si God mismo ang love. Hindi lang siya, yung character niya ay loving na pinoposes niya. Love is His essence. Ito yung kung sino siya. Siya yung pag-ibig. Siya yung love. Are you following? Amen. Amen. Ako, ninanamnam ko lang din nung una. We ought to think that, okay, God is loving, God is just, God is righteous, God is this and that. Yes. Pero, at the same time, we have to understand na ang love pala, si God yun. Bakit? Because He is the source, He is the originator of love. Hindi natin alam kung ano yung love kung hindi in-express ni God. God expressed love. That is why, naintindihan natin kung ano yung pag-ibig o yung pagmamahal. And He also created all of us to express not our own love, but the love of God. Bakit minsan nagkukulang yung pagmamahal mo? Baka kasi mali yung paraan ng pagmamahal mo. Baka kasi yung paraan ng pagmamahal mo, paraan ni Jero. O paraan ni JM. JM's love. Ha?
Paano ka ba magmahal? Saan ba nakabase yung pagmamahal mo? Baka na ba nakabase ang pagmamahal mo sa kung anong nakita mo lang sa paglaki mo? Kung anong napanood mo sa TV? Di ba? Mahilig pa naman tayo sa K-drama. Can't buy me love. Hindi pala K-drama yun. Anong tawag doon? P-drama? Pinoy drama? Ganon? Oo. Teleserye. Oo nga naman. At yung konsepto natin, di ba? Nung love, yung sarili lang nating konsepto. Kailangan natin maintindihan ngayong umaga na to, na si God, yung source, siya yung pinagmulan, siya yung tagapaglikha ng pag-ibig, siya mismo ang pag-ibig. He is love Himself revealed to us. It's not just a personal trait of God, but the essence of God. Therefore, if God is love, He cannot be the opposite of love. You get me? Kung siya yung pag-ibig, hindi siya pwede maging kabaliktaran ng pag-ibig. He cannot be unloving or hateful or evil. Because His essence is love from the beginning until the end. And it will never change. Hindi magbabago yung pag-ibig na yun ng Panginoon sa atin. God's love is constant. God's love is immutable, meaning it will never change. And whatever you are experiencing sa buhay mo, it doesn't change the fact that God loves you. Hindi porket nag-iba yung sitwasyon mo sa buhay na dati masaya ka, ngayon malungkot na, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ni God. Dahil dati mayaman kami, ngayon mahirap na kami, siguro hindi kami mahal ni Lord. And it doesn't change the fact that He loves you and cares for you because you are His child. Anak tayo ng Panginoon, di ba? Hindi ibig sabihin, hindi mo nakuha yung gusto mo. Kunyari, sa mga anak, di ba? Nag-request. Pa, pwede ba akong sumama sa mga barkada ko? Pupunta lang kami dyan saglit sa Tagaytay. Saglit lang sa Tagaytay. At hindi ka pinayagan. Nako, hindi na mapintay mukha. Ha? Hindi ako mahal ni Mama at ni Papa. Sasaglit lang naman kami sa Tagaytay, magbubulalo. Pag hindi natin nakuha yung gusto natin, hindi na tayo mahal. Hindi ako binala ng cellphone, iPhone. Nokia lang yung binili. Kapag nawalan ba tayo ng trabaho, ibig sabihin, hindi na tayo mahal ni Lord. Kapag bumagsak ka sa subject mo o binasted ka ng nililigawan mo, o naghiwalay kayo ng girlfriend mo, o bumagsak yung business mo, o nakulong ka, o hindi ka tinanggap sa trabaho, naghirap ka, nagkasakit ka ng maluba, nasunugan ka, anumang masamang sitwasyon, we cannot equate it that God doesn't love us because God's love never changes. But maybe He's allowing us to experience those things para mas tumibay yung ating pananampalataya sa Kanya at mas lalo niyang nating ma-prove na mahal niya tayo. Amen? Hindi kasi nakabase sa sitwasyon ang pagmamahal ng Panginoon, ito ay nakabase sa walang sawang grasya or kabutihan na ibinuhos niya sa atin. Hindi rin ito nakabase sa feelings natin. Pagdating sa pag-ibig,
Hindi talaga dapat nakabase sa feelings. Pero, syempre, kapag kabataan ka, mararamdaman mo yung feeling of wanting and being attracted to someone. Pero kailangan mong malaman na ang love pala, hindi porket may na-attract ako, susugod na ako. Liligawan ko na siya. Kasi parang matindi na yung ramdam ko na talaga. Ang bait-bait kasi niya. At saka ang pogi niya. Saka ang layo pa lang, ang bango na niya. And yung love na hinahanap natin, it should not be based on your feelings right now because natural pala yan, sabi sa siyensya, na yung hormones na meron ka bilang teenager ay nagsaspike. No? Spike. Hindi. Tumataas, nagsaspike. At yung attraction mo sa opposite sex ay nagiging mas evident. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo na pumasok sa relationship. Naintindihan? Ayaw ng kabataan. Amen? Oh, tama. Okay, amen. Okay? So it's not based on what you feel. No? So, after knowing that God is love Himself, no? Ano ang attitude kaya ni God pagdating sa atin dahil siya ay pag-ibig and looking at the history of man, we understand that as His children, ang attitude ni God towards us is what? Mercy, compassion, understanding, patience, and so much more. Amen? Naranasan nyo ba yung mercy ni God? Naranasan nyo ba yung compassion ni God? Naranasan nyo ba yung understanding at patience ni God sa inyo? Amen. And as we look at this blessed life and experience itong pagmamahal ng Panginoon sa atin, masasabi mo ba, ikaw, handa ka rin bang mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos? In the way God loves, are you ready to also share that kind of love na binuo sa iyo ng Panginoon at i-reflect mo din sa paano mo itrato ang ibang tao? And if you're reading yung ating book na I Am, the Lord showered us with empathy, therefore, kaya rin nating ipakita yung empathy sa iba. Are we living in God's love? And ako, personally, I know that there's so much more na kailangan kong matutunan pagdating sa loving people around me. Especially the brothers and sisters in Christ. Kasi madali lang sabihin na mahal ko kayo. Pero hindi nyo naman nararanasan. Hindi ba? Hindi naman nararamdaman, hindi naman naipapakita. And it's a challenge for all of us, and now as a church, to be able to love each other as Christ loved us. Ang pinag-usapan natin dito, yung beautiful, magnificent, unconditional love of God. And the objective for us is to have a change of heart on how we intentionally live as believers of Jesus at ililive out natin yung love na yon ni God. Amen? Handa na kayo? Intro pa lang yan, KR. Sige, tuloy tayo. Okay, number 1.
Okay? Bilang isang church, paano tayo mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamumuhay, in the way we live. And the question is, are you intentionally showing that love in the way you live? No? Kung paano ka makisalamuha sa ibang tao. Sinasabi mo ba sa isip mo, pagising mo sa umaga na kailangan ko i-show yung love, no? Sa katrabaho ko, sa kaibigan ko, sa mga magulang ko, sa anak ko, at lalong-lalo na pagdating ko sa church, sa aking kapwa mananampalataya. Napapakita ko ba yung love? No? At ang sabi sa verse 9 and 10, by this the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him in this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Bakit? Para mamuhay tayo sa pamamagitan niya. Ha? Oo. Ibinuhos ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin para mamuhay tayo, hindi para sa sarili natin, hindi para mamuhay bilang Jero o JM. Nasaan na si JM? Wala. O JM. Kundi para mamuhay through Christ o sa pamamagitan ni Kristo upang yung pag-ibig niya ang makita sa atin. At tayo minahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa propitiation. Anong ibig sabihin yan? Iyan ang tawag ay pampalubag loob. Yung ginawa ni Kristo sa krus, yun lang ang nagpalubag loob sa puot ng Diyos sa kasalanan. Na dapat na tayo ang tatanggap, no? Hindi na tayong tatanggap dahil si Jesus ang nag-appease, nagpalubag loob sa Ama dahil sa kanyang buhay na ibinigay. Kaya obvious and clear ang pagpapahayag ni Lord ng love niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? The atoning work of Jesus, sobra-sobra at nag-uumapaw yung galit niya, pero dahil kay Kristo, napukaw yon, nawala, na-divert. Dahil binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus dun sa cross, it is finished. Wala na. Tapos na. And in Romans 5:8, it says, but God demonstrates His love toward us in while we were yet sinners, Christ died for us. And when I was explaining this mga kabataan nung Friday, sabi ko, nung makasalanan pa tayo, diba? Hindi tayo deserving. We don't even know God and acknowledge God in our life. We continue on living in sin. Still, Christ died for us. Ibig sabihin, kung kailan least natin deserve, doon sa atin binigay yung love. Imaginein mo yun. Kaya ang tawag doon, grace eh. Something we deserve, yung wrath, but hindi binigay sa atin. In the same way, there are people who
in our lives, sa buhay natin, na hindi nila deserve yung love. Sa pananaw natin, no? Itong taong to, sakit sa ulo. Hindi niya talaga deserve yung love. Sila yung mga taong nasa buhay natin, pero walang napapakitang love sa atin. Mahirap kaya magmahal ng taong hindi lovable. Bakit? Because the natural tendency ng tao ay pag maganda pinakita mo sa akin, may reward ka din sa akin, maganda rin pakita ko sa'yo. Pero kapag hindi tayo okay, bahala ka sa buhay mo. May mga taong ina-expect mo na mabait dapat sa'yo, meron dapat utang na loob sa'yo, pero hindi pumapantay dun sa expectation mo. Inaaway ka pa, sinisiraan ka pa, pwede nga sinasaktan ka pa. Pwede rin iniisip mo, inaabuso ka pa. Sila yung mga taong pwedeng sa iyong pananaw ay hindi deserving ng love mo. Meron bang mga taong ganun sa buhay natin? Pero kung babalikan natin ang ating sitwasyon noon, listen to this. Hindi rin tayo deserving sa love ni God. Oh my, ang sakit, pastor. Oo, totoo yan. Naiisip natin palagi, mabilis lang tayo mag-judge bilang tao. I'm so sorry. Yan si hindi kami okay niyan. Kasi ganito yan sa akin. Yan si makulit yan, paulit-ulit lang We have labeled people of those who are undeserving of our love. Ayan si kaaway ko yan sa Facebook. Kasi ang papangit ng mga post niya, ayoko. Tsaka hindi naman nagla-like sa akin yan. But think about this. Tayo yun Tayo yun sa harap ng Panginoon. Tayo yung undeserving, makulit, makasalanan, paulit-ulit, matigas ang ulo, matigas ang puso, but God loved us. When we were not deserving of that love. Pinatawad, minahal tayo ng Panginoon at namatay pa nga siya para sa atin. Just imagine that. That is why, mahirap talaga siya. Kung sa totoo lang. Diba? Yung mga taong may inis ka talaga Kagalit ka, mapipikong ka dahil sa kanila. That is why, we cannot love out of our own ability. Are you getting me? We cannot love out of our own ability. We need the love that is in Christ. We need to express the love that Christ expressed upon us. And when we stand on that grace at sabihin natin, kung ako nga pinatawad ng Panginoon sa paulit-ulit kong kasalanan at katigasan ng ulo, bakit ako hindi ko kayang magmahal ng ganun? Kaya mo. Amen? Kaya mo dahil si Kristo ay nasa iyo. Noong isang araw, okay pa kayo? Noong isang araw, pumunta si Becca sa McDonald's. Kasama yung 3 naming anak. Sabi ko, bakit sila nasa McDonald's? Iniwan ako. May lakad kasi kami. At dumiretso na, hinatid ako ni KR doon sa McDonald's, doon sa Pure Gold, malapit sa amin. At sabi niya, nagulat ako, bakit sila nasa McDonald's? Nagmerienda sila. Ang sabi ni Becca, alam mo, dinala ko yung mga anak natin sa McDonald's kasi gusto ko silang turuan. Okay. Kasi,
wala silang ginawa nung araw na to, kundi mag-break or mag-violate sa mga rules sa bahay. Bawal manood ng TV, nanood ng TV. Dapat magligpit ng kalat, hindi nagligpit ng kalat. Wag lalabas, lumabas. Maraming violation. Pero kinausap pala niya. Anong nangyari? Bakit kanyang ganito? Tapos, dinala niya sa McDonald's. Pinakain pa ng McDo burger! Sabi ko, palpak na nga, pinakain mo pa eh. Gusto ko silang turuan na kahit na nagkakamali sila, ipapakita ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. I want them to have a learning experience na kahit na hindi nyo ako sinunod, I will still show to you my love. Number 2. Bilang isang church, paano tayo mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Alamin at pagkatiwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Anong ibig sabihin nito? Beloved, sabi dito, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God or ever, anytime, if we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. So, hindi nakikita ang pagmamahal ng Panginoon Diyos, pero through us, nakikita yon. Okay? Kaya ang sabi nga dito ni John, kailangan nating mahalin ang bawat isa. By this we know that we abide in Him, na tayo sumusunod sa Panginoon at siya rin ay nasa buhay natin dahil binigay niya sa atin yung kanyang Spirit, His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. We have come to know and have believed the love in which God has for us. God is love. God is, siya ang pag-ibig. And the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected within us, or with us, so that we may have confidence in the day of judgment, because as He is, so also are we in this world. You see, yung pagkaunawa ng tao sa pag-ibig ng Diyos can only be perfected and manifested in such a way that when it is seen in the lives of the believers, pag nakita yun sa buhay ng mga believers, then those who are unbelieving, those who are lost, those who are pre-believers out there, they have this evidence now that God's love is alive and it's powerful and it's available for them as well. And is perfected in our lives as believers. Yung love is experiential, hindi ba? Sabi nga kanina sa ating it's an act, no? If you grow up in a loving family, it's easy for you to love others, pero kapag hindi mo masyado na experience 'yon, no? Nahihirapan ka. So when you don't understand, no? Kailangan kasi maintindihan natin when the only time that we fully understand yung pagmamahal ng Panginoon at na-experience natin yung power ng love ni God at na-appreciate natin yon, that's the only time that we are able to live it out. Because madamot tayo eh. Our sinful nature says, piliin mo lang yung mga mamahalin mo.
Kasi meron naman dyan mga hindi naman ibabalik sa'yo yung pagmamahal na ibibigay mo. Di ba? Meron tayong mindset na we are careful and we put a line between us and them because our nature will say, self-preserve mo yung sarili mo para ka hindi maabuso ng iba. And that our way of loving others is very limited. And we pick and choose whom we love. Ito siya, favorite ko. Siya lang kasi palagi niya ako binibigyan ng regalo sa birthday ko. Ito kasi yan siya, ang pogi kasi niya Basta, siyang gusto ko. Kaya siya kasi palagi niya ako kinukumusta. And try to, in our own way, try to maneuver who will we love more or more love less. But God says, love. We ought to love one another. Katulad ng pagmamahal ni Kristo. Walang pagtatangi. Walang kondisyon. At buong buo. And if we confess that Jesus is God and He loves you, sabi sa Greek, the confess means to be of one mind or speak of the same. Kaya nga ang ganda ng conjunction dito, and. So, it means it goes hand in hand. You can know, sa point natin, you can know, alamin, pero hindi ka naniniwala. Pero hindi ka naman pwedeng maniwala nang hindi mo naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. And hindi madaling maintindihan ang pag-ibig ng Diyos kasi napakalayo ng love niya kung anong meron tayo. Kasi nga, as we grow, we have dumadagdag yung experiences natin kung paano ka minahal at paano ka magmahal. And it's based on how other people acts toward us. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung pagmamahal ko nakabase sa paano ko tratuhin ng iba. Are you getting me? Nakabase yung pagmamahal natin kung paano kang tratuhin ng tao. Tama ba? Parang ayaw nyo na sumagot. Ha? For example, lumabas ka ng bahay, nakasalubong mo yung kapitbahay mo, nag-smile sa'yo. Smile ka din, di ba? Wow, bait nito nag-smile. Pero, pag nakasalubong mo naman yung kaaway mo, o yung isang tao na nakasimangot, simangot ka din, di ba? Simangot. Mas magaling ako sumimangot sa'yo, no? We are based on how people act towards us. And then parang ginigaze natin, okay, ganyan ka ha? Ganito din ako.
And that's how we form yung way we relate on them and how we love them. Minsan nga walang ginagawa sa iyo pero ayaw na ayaw mo eh. Ha? Nakita mo lang yung forma, ang pangit talaga ng forma ng taong to. Ayaw na ayaw ko talaga sa taong yan. Ayaw kong forma. O kaya yung taong yan, baho-baho. Baka naman walang pambili ng deodorant, regaluhan mo na lang. Ha? Imbis na iwasan mo ng isang buong taon, di ba? Magkano lang yung deodorant? Mag-invest ka na. Oh, makatabi mo pa siya. So let's be honest, when people hurt us, we tend to retaliate. Or make the person feel bad as well. And we create this wall na, okay, ganyan ka pala, ganito rin ako sa'yo. Pero ibang-iba si God eh. Hirap na nga ako dito kay Lord eh. Kasi biruin mo yun, kahit hindi maganda yung pakitungo sa'yo, ang sabi ni Lord, mahalin mo. Lord, talaga? Oo. Kaya ibang-iba ang church eh. Kasi pag pumunta ka sa labas, ang sasabihin sa'yo, pag ganyan yung ugali, bigwasan mo. Ha? Oh. Pero pagdating sa church, ang sasabihin sa'yo ni pastor, kahit gaano kasama yung ugali niyan, at anak ko yan na nasa church yan, mahalin mo. Lord naman. Grabe ka naman, Lord. Hirap naman. Pero hindi ako nagsabi. Sino nagsabi? Panginoon sa Biblia. You see, grabe pinako si Lord sa cross. Tama? At nung nandun siya sa cross, hirap na hirap siya, sakit na sakit siya. Hirap na hirap na. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Ginagawa na sa iyo yung masama. Ang sasabi mo pa, patawarin mo sila. That's why the Bible is so mind-boggling, but it speaks of the truth that God wants us to understand so we may live our life apart from the world. Hindi tayo makikitang iba sa mundo kung pareho rin ang pagkilos, pag-iisip natin sa kanila. And if you want to be different from the world, look at the Word of God. Put it into your heart and your mind and apply it in your life. And then you will be found faithful in the Lord in the day of judgment. That is why we need to ask God for help. Lord, tulong. For us to understand how He loves. The way He loves, not the way we love. So that we can truly know and believe and trust His love every day on a personal level. And pangatlo, mahalin mo ng pag-ibig ng Diyos ang iyong kapwa mananampalataya. Mahalin mo ng pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, sa haba ng binasa natin na or ni My Beautiful Wife na verse, napansin nyo ba? Paulit-ulit. Actually, yung sinabing God is love 2 times, nung inaral ko to, yung love one another 3 times,
At paulit-ulit, no, na sinabi to ni Apostle John, na para bang bingi tayo, na para bang hindi natin naiintindihan kung ano yung love. Oo, kasi hindi talaga natin naiintindihan. Kaya inuulit-ulit niya. At kung natural lang sa ating mga tao ipamalas yung pagmamahal ng Diyos, hindi niya nababanggitin ng paulit-ulit yon. Kaya lang, He needs to emphasize it to us. At ilagay sa ating mga puso't isipan ng paulit-ulit ito. Because alam niya, there's a lot of challenges that goes along with it. And most of the time, the enemy whispers to us, binubulong, ay, hindi deserve yan. Hindi niya deserve yung love mo. Hindi niya deserve yung love mo. Ha? Yung mga taong yan na nagpapagsak sa'yo. Siniraan ka. Hindi magandang pakikitungo sa'yo. Hindi yan deserve. It's very clear. Verse 7 says, Beloved. Ano yung word na beloved? Oh, sabi ni Jan, kayo na nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Kayo yan. You are the beloved. At dahil natanggap nyo yan, ano sabi niya? Let us love one another, for love is from God. See? Hindi yan galing sa atin. Hindi yan ability natin. But it's the ability that God gives us so that we can love others. And everyone who loves is born of God and knows God. Ikaw yan. Kung kaya mo magmahal na pagmamahal ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ipinanganak sa Diyos at kilala mo ang Diyos. Pero kung hindi ka marunong magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil walang fear sa love. And it happens that sometimes we are careful, we are limited, kasi natatakot tayo na magmahal. But perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. This is how you show your love for God. Our love for God is our obedience to Him. It's an imperative, meaning a command given to us through the Apostle John. Just imagine a church that is full of love. It's a church that still commits mistakes. Hindi ibig sabihin, puno ng pagmamahal ang isang church, hindi na sila nagkakamali sa bawat isa. Hindi na sila nagkakapikunan. Hindi na sila nagkakasakitan. It can still happen in a church full of love. Because a church full of love is not equals to a perfect church. There is no such thing. There is no perfect church. But there is a church na kahit meron silang shortcoming to each other, they fall short to each other, they can still love each other. It's a church that is full of different attitudes. That's why we can clash with each other. Maraming tayong pagkakaiba, but then we know how to forgive each other. We know how to be honest with each other. We know how to preserve the unity within. It's easy for us to forgive, to forget, and to move on. Easy for us to apologize when we did something wrong, and easy for us to fix things that doesn't help us in our growth as a church. That is what a loving church is. And that is what John is calling us to be, a loving church. Let me share to you practical things as I end. Last daw. Sina, no? Inom lang ako.
Practical things to, baka makatulong sa inyo. Listen without interrupting. Okay? Kasi minsan, gusto kagad nating mag-advise. Kaya, makinig muna tayo. Pangalawa, speak without accusing. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Magsalita ka, makipag-usap ka, nang hindi ka agad nagagalit. Pangatlo, give without sparing. Kung magbibigay ka na lang din, yung sa kakayanan mo na. Okay? Give without sparing. Pray without ceasing. Pray. Let's pray for each other. Kung nakikita mo yung weakness ng kapatid mo sa Panginoon, huwag mong i-chismis sa iba. Ipanalangin mo. Kasi lahat tayo may weakness. And that's the reason why we should always pray for each other. 5, answer without arguing. Tinatanong ka lang. Defensive ka na. Tumaas na kagad yung level ng boses mo. Bakit hindi pantay? Kasi may umano dyan Tumaas na kagad, Next, speak without pretending. Minsan, hindi pala yung laman ng puso natin. Bukang bibig lang pala. Speak the truth in love. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of the body, the church. Number 7, follow without complain. Do everything without complaining and arguing. Okay? Kaya yung mga anak ko, tinuturuan ko. Dahil pag inutusan ko, ang sagot, bakit ako? Ang daming nakarelate Kulang lang sabihin ko, hindi ka pangit. Pangit ako. Bakit ako? Next, 8, trust without wavering. Yung tiwala, buo dapat. At walang pagdududa. Always protects, trust, hopes, and perseveres. Number 9, forgive without punishing. Kala natin, pinatawad na natin, Pero, isang buwan din siyang dead masayo. Hindi, pinapatawad na kita. Pero isang buwan kang hindi pa rin pinapansin. Wow. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive, not as you will forgive. Yan na naman. Forgive as the Lord forgave you. Sana tumatak na yan sa atin, And number 10, promise without forgetting. Bakit? Kasi kadalasan, diyan nangyayari yung mga false hopes. Nasisira yung mga pagkakaibigan o ikaw rin yung salita mo bilang tao. Kasi mahirap yung puro pangako ka lang naman, di mo naman ginagawa. Okay? Because hope that is put off makes the heart sick, sabi sa Proverbs 13:12. But a desire that comes into being is a tree of life. So, I am loved. Sabi sa I am book natin, I am loved without reservation. My capacity to give and receive love is beyond measure. I am protected by the truth that nothing can escape the reach of my Father's love. This eternal love extends beyond the confines of time, culture, generation, and location. God's perfect love expels all fear, inviting me to love those, including myself,
who are scary to love. When it's all said and done, I can love others because my Father first loved me. I am loved, so I love without reservation. Paano natin tayo mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Ipahayag natin ang pag-ibig niya sa ating pamumuhay. Alamin natin at pagkatiwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw at mahalin natin ang pag-ibig ng Diyos ang ating kapwa mananampalataya. Let me end with this illustration. Magic to magic. Birthday party kasi ito, di ba? Tara! Ano to? Gloves, di ba? Guantes, di ba? Ano medyas? Guantes yan. No, guantes. Okay, itong guantes na to, may buhay ba to? Na. So yung guantes na yan, uutusan ko siyang mag-type sa aking laptop. Okay? Okay? Ayos ba? Parang okay, gloves. Mag-type ka ng I love you sa computer ko. Huy! Ayaw. Okay. Kulang sa discipleship. Okay? Kulang to sa discipleship. I-disciple ko muna. Gloves! Mag-type ka! Ayaw. Kulang to sa Bible study. Bible study. Kulang. Gloves! Mag-type! Huy! Kulang sa fellowship. So, kailangan ng iba pang gloves. Oh, ano? Ginagamit pang laba. Oh, yan pa. Ha? Kailangan sa fellowship. Okay, glove! Puno ka na ng discipleship, fellowship and everything. Nag-church ka naman, magsulat ka. Ayaw pa din. Alam niyo kung bakit? Hindi yan magagawa ni Glove kung wala ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. We need to fill our lives with God's presence and God's love so it can act. Kasi kung tayo lang, hindi yan gagalaw. Ay. Kung tayo lang, hindi yan gagalaw. Kailangan natin ang presensya at ang kapangyarihan ng Panginoon so we can fulfill His will sa buhay natin. Kung gusto nyong magkaroon ng ability to love the unloving and the undeserving and to be able to love people around the church, we need to fill our lives with God's presence and God's love. So we can type, I love you. Amen. We are not a perfect church. As I have said, meron tayong mga cracks. Here and there, we have misunderstanding, even loose ends. But let us fix it through God's help. And with the power of God that can heal our broken hearts. Heal our pain. Hayaan natin yung Panginoon. Hindi tayo. Tayo manalangin. Lord, we thank you for your goodness to us. Thank you because you have shown us love that we don't deserve, but you showered us with love so we can love others as you have loved. Salamat, Panginoon. Naway mapuspos kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all stand as we sing our closing song. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang
mo po muna ang lahat dahil tayo ay nagse-celebrate ng ating kaarawan. Tayo po ay kakanta ng Happy Birthday to you, Kuya Eko. Ang tagal. Okay. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! And as we celebrate ang ating birthday today, let us give the best gift. Hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa Panginoon. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin, no? By the way, bago po tayo magpatuloy, meron po tayong cupcake. Ayan, palakpakan natin si Lord! Sa cupcake na binake ni Ate Maricel, not si Rono. But yung isa sa mga kasambahay po nila, Pastor Raymond, maraming salamat po sa pagbe-bake ng cake. Ayan. So, please, tatawagin ko po kung sino dito yung pinanganak ng January. So, yung inyong birth month po ay January. Magsisimula tayo sa January. Tapos, February, March, April, until December. So, titignan nyo po yung box. Naka-label po yan. Doon nyo po ihuhulog yung envelope ninyo. Okay? And pwede po bang mag-request doon po sa ating mga Sunday Schoolers na magbibigay din ng kanilang para sa kanilang everybody's birthday. Yan, okay? Ready na po ba tayo? Make sure na hawak nyo na po yung envelope ninyo. At, okay, lahat po. Dito po kayo pipila. Ito po yung ating sa left ko. Dito po kayo i-enter. Tapos dito po tayo mag-e-exit sa kabilang side. Okay, gets na po ba natin? Okay, alam kong excited na ang bawat isa. So magsimula po tayo sa month ng mga magaganda, syempre. January! January, wag na po kayo mahiya. Dito sa side na to, yan. Okay, next month, February. February, dito sa side. Happy birthday, March! March! Ayan, kukuha po kayo ng cupcake sa kabila. March! April! Month of April! May! Lahat po na nagbe-birthday ng May. Tayo na po tayo. Lahat ng nag-birthday ng June. Yan. Ay, ang dami. June. July. July. Ang birth month ng mga pogi. Napakabayas. July. August! August? September! Tumayo na po tayo, October.
October. November. November, month ng November. And of course, last but not the least, December. December. And wala na po ba? Meron pang habol? Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. At nakapag-celebrate po tayo ng ating kaarawan ngayong araw na ito. Okay, magsitayo po tayong lahat sa ating pangwakas na panalangin. Lord, we are so thankful, O Jesus. It is a celebration of our lives, Panginoong Diyos, na binuhusan mo ng iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat. We can celebrate everybody's birthday at the same time. Experience that love that comes from you. Lord, I pray that you continue to make us a church, a loving church. May we continue to love one another more and more each day. And express that love that will be seen by the people around us, people na nakakasalamuhan namin sa bawat araw, Panginoong Diyos. And the ability to do that because the Holy Spirit is alive in us. May you bless us as we go with your presence and with your love, Jesus. Brothers and sisters in the Lord, receive the benediction of our Lord Jesus Christ. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Welcome, church! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Have a blessed Sunday to all of